everyone! Nalilito na ba kayo kung ano yung mga books na gagamitin ninyo para sa inyong business? Dahil nga ni-required na ng BIR na mag-register na lahat ng mga online sellers sa BIR para makapag-push to kayo ng inyong online business. Kailangan na meron din kayong book of account dahil requirement yung pag-bookkeeping. Kaya naman, napaka-importante nito. So, karamihan sa atin ng mga online sellers is sole proprietor lang naman. Kaya 4 na books lang ang gagamitin natin. Ito lahat, nire-record lahat ng transactions sa business ninyo. Yung mga malalaking business, meron silang POS at nire-register din yun sa BIR, yung computerized na ginagamit nilang POS. Pero dahil mga small sellers lang karamihan, ang gagamitin natin ay book. So, manual siya. Magsusulat kayo dito sa book. So, ito yung mga kailangan natin gamitin ng mga books, cash receipts. Ibig sabihin nito, lahat ng mga sales, lahat ng mga kinita nyo, lahat ng mga binibenta nyo, yung mga binili sa inyo, dito nyo siya i-record sa cash receipts. Ayan. Ganun yung story niya. At bago ang lahat, huwag niyong kakalimutan na pumunta sa BIR. Kapag naman mag-register kayo, kailangan naman talaga na meron kayong books. So, dapat pag nag-register kayo, dala-dala niyo na yung books ninyo para matatakan na ng officers of the day doon sa BIR. Kasama na yan doon kapag nag-register kayo doon sa COR, doon kayo pipila, dala-dala niyo na to. Kasi minsan nakakaligtaan din nila sa sobrang dami ng applicants, hindi nila nahihingi itong books. Dapat may dala na kayo dahil wala silang binebentang books dun sa BIR. Kayo dapat yung may dala nito. Tatatakan nila yan sa unahan. Tapos susulatan nyo yan, name of business nyo, ganyan, numbering. Kailangan naka-register ang books niyo. So kung gusto nyo, pwede na kayong magdala ng maraming sets kasi 4 sets. So, kasi alam natin, napakadaming transaction, especially kung malakas yung business nyo. So, napakadaming transactions niyan. Kaya kung ako sa inyo, damihan nyo na rin para hindi kayo pabalik-balik sa BIR. Kasi the more na mag-register pa ulit kayo kapag pupunta kayo doon, kapag may bago kayong pagpapabibili kayo ng bagong books, kailangan ipa-register nyo lagi. So, ganun. Ganun din yung sa official receipt or sales invoice, kailangan yung pag good sales invoice, kailangan yung pumunta sa BIR. Pag update kayo or hingi kayo ng panibagong resibo, ganun din sa books. Pupunta pa rin kayo para sa ano. Kaya mas okay na damihan nyo na lang para hindi pabalik-balik. Next naman tayo is itong cash disbursement. Dito lahat i-record yung mga disbursement, yung mga expenses like electricity expenses, internet expenses, example, transportation expenses like yung mga lalamove, pag nagpa-deliver kayo sa supplier, ayan, expenses yan. Dito siya nire-record. And ano to? General journal. So, ito yung summary nitong dalawa. Dito rin nilalagay yung mga non-cash transactions. And lastly, is yung general ledger. So, ito namang general ledger. Summary to ng lahat ng to. So, lahat ng to lang yung cash receipt, cash disbursement, journal nyo, ilalagay nyo siya dito, i-entry nyo siya as general ledger. We'll take a tutorial regarding 2024 BIR new registration step by step, and it is actual kasi pupunta ako doon sa BIR. So, may i-register kasi akong business at by step i-video ko para and i-upload ko rin yun sa vlog ko sa YT. Kaya follow me for more tutorials. Bye!